Maliwanag pwede niyang ibenta, Mr. Chair, at 35 pesos. Pero dinurado yun. High quality yun. Mas mataas pa sa sinandoming yun. Pero binenta mo 25 dahil sabi mo nabubulok na. Hindi ako pwedeng maniwala na pwedeng mabulok yung bigas sapagkat buffer stocking ka lang eh. Sa mga tweed, kapag nabulok yung bigas, inefficiency yun para sa... Well, hindi kita hinahatulan pero ito yung magiging conclusion ng committee ito. Kung ibabase po sa mandate ninyo na ang talagang tungkulin nyo na lang ay alalayan ng kababayan nating nasasalanta ng maraming mga kalamidad na dumarating sa ating bansa at mabubulok pa po yung palay na inyong binabantayan, hindi na po ninyo nagagawa ng sapat ang tungkulin na iniatang sa inyo. Matest natin kung gaano mo dapat na ibenta sa tao yung bigas. Sa rate ninyo na 19 pesos per kilo, nagbigay kami ng 3 pisong pabuya para masaya yung farmer. So binili namin at 22 pesos per kilo. Nung ipakiskis namin yon, yung binlid at saka yung darak, binigay na namin dun sa miller. Naibenta namin ng 35 pesos. Wala na kaming kita ron. Dinurado. 35 pesos. Pwede pala kung ganun ang gagawin ng NFA. Hindi naman kayo dapat kumita kasi ayaw niyong kumita, hindi ba? Yes, sir. Buffer stock lang kayo eh. Maliwanag pwede niyang ibenta, Mr. Chair, at 35 pesos. Pero dinurado yun. High quality yun. Mas mataas pa sa sinandoming yun. Pero binenta mo 25 dahil sabi mo nabubulok na. Hindi ako pwedeng maniwala na pwedeng mabulok yung bigas sapagkat buffer stocking ka lang eh. Kasi kung ang mandate mo talaga ay mag-warehouse ka ng marami, let's say million metric tons, maring may mabulok talaga dyan. Pero buffer stock ka na lang eh. Ito na lang ang mandate mo under the RTL eh. Sa mga tweed, kapag nabulok yung bigas, inefficiency yun para sa... Well, hindi kita hinahatulan pero ito yung magiging conclusion ng committee ito. Buffer stock ka na lang eh. Napakarami pa lang nangangailangan. DSWD, Bucor, kung ano-ano pa. Kung yung 60% ng pangangailangan ay para lang i-address yung mga nasa kuna natin dahil sa maraming calamities ang dumarating sa bansa natin. Madali yun eh. At yung 40% halimbawa, kung binabantayan mo yung aging ng stocks mo, Mr. Chair, hindi ako maniniwalang merong mabubulok dito eh. Kapag binenta mo at 25 pesos per kilo, siguradong lugi ng gobyerno. By rule of thumb, lugi na yung gobyerno rito eh. Madaling makwenta ito eh. Sabi ko nga sa'yo, kami, sinubukan namin, kung halimbawa lang may makasama tayong mga mayayaman na kababayan natin, magkukusa para tulungan ang ating mga kababayan at 35 pesos pwede nilang ibenta dinurado. Yung wala nang kita, ibebenta lang sa kanilang mga empleyado. Pwede yun eh. NFA should be the one doing that. Kasi kayong merong mandate, bibili kayo sa farmers eh. Bibili kayo sa farmers, hindi kayo pwedeng bumili sa iba. Ito na lang ang tungkulin natin. So bakit Mr. Chair bakit kinakailangang mabulok? Hindi pwedeng mabulok eh. Buffer stocking ka na lang. At kung ikaw ay nakikipag-coordinate sa pag-asa, alam na alam mo yung dating ng bagyo. 20 typhoons in a day ay in a year. Pero yung malalakas diyan 6 to 7 lang. Tama, Administrator? Yes. Hindi Yes, sir. naman lahat ay malalakas eh. Mga 6 hanggang 7 lang ang bagyo. Tsaka alam mo yung tinatamaan ng malalakas eh. Hindi naman lahat ng region natin tinatamaan. So, Mr. Chair, ang conclusion dito ay merong kapabayaan ito parang kung ibabase po sa mandate ninyo na ang talagang tungkulin nyo na lang ay alalayan ng kababayan nating nasasalanta ng maraming mga kalamidad na dumarating sa ating bansa at mabubulok pa po yung palay na inyong binabantayan, hindi na po ninyo nagagawa ng sapat ang tungkulin na iniatang sa inyo.
Pasensya na po kung yun ang conclusion, ngunit mahirap pong baligtarin yung ganunong pananaw kung ang pag-uusapan lang ay ang katwiran na nabubulok po yung inyong mga bigas na itinatago sa inyong mga warehouse. Salamat po, Mr. Chair. Maraming salamat po, Kong Dante Marcoleta. Next to interpolate is the Honorable Franz Castro. Thank you, Mr. Chair. So, doon po sa sulat po no sa atin ng ni Engineer Pagayunan, ito January January 20, memo code no January 31, 2024. So tanong ko lang po kay Engineer Limuel, kailan niyo po na found out yung nangyaring bilihan at saka pagbebenta ng NIA? NFA po, NFA. Pagbalik ko po nung January 23, humingi po ako ng mga records sa OCD or Operation Coordinating Department. Pero chinanel nila po ako sa AO that all operation data